Hi mga kaparm, Bloody Monday kanina. Bumagsak si Miss Market below MA100 at below 6800 level. Super ingat pa din tayo sa pagtitrade in this kind of market. Isa ang nag-breakout sa ating top 5 picks kanina. Check natin yan at ang ating top 5 picks para bukas. Tara guys, mag-chart na tayo. This is Farm Boss and welcome to my YouTube channel. Hi traders! Welcome to our daily top 5 picks program. Disclaimer, guys, supportahan natin ang ating channel sa pamamagitan ng pag-subscribe. Pindutin nyo lang po yung subscribe button, pag-comment at pag-like ng ating video. Salamat po! Buying signals and stocks training. Gumawa tayo ng video dyan. Ito po itsura niya. Pakihanap na lang po dun sa ating tutorial playlist. In-explain ko dyan yung ating buying signals at kung paano natin tina-transfer yung mga na-screen natin stocks sa isang spreadsheet. So, breakout, meron tayo kanina, isa, si AB. Pero check muna natin yung index natin. So, ito yung index natin, guys. Minus 1.81% siya kanina. Bumaba na siya below MA100 and dun sa ating 6800 level. Yun yung mga na-expect natin mag-support. Kaso nga lang, hindi nag-support. Kaya ngayon, tinitingnan natin kung maggagawa to ng lower low. Kasi ito, higher low pa din naman siya. Ito. Tingnan natin kung maggagawa siya ng lower low. Pag bumaba pa siya dito, in-expect natin itong MA200 na yung magsasalo sa kanya or diyan na siya magbabounce. Yan na yung babantayan natin. Medyo malalim-lalim na to guys. Sa 6400 level na. Ayan yung ating index. Pag ganito yung galaw, pwede tayo magpahinga sa trading or kung gusto nyo mag-trade, trade ano lang, small allocation. Okay din naman kasi mag-trade kasi doon tayo nakakapag-practice. Pero ang general rule, pag ganito yung galaw ng Miss Market, usually, dapat nanonood ka lang. Kung may virtual, sa virtual ka na lang muna mag-trade. Okay? Pero kung gusto mo talaga, yung may emotion, and yung kikita ka, mag-trade ka dito, pero small allocation lang. Yung kaya mong ipatalo. Kunyari, 8,000 yung iti-trade mo. Matatalo ka ng 10%, 800 lang, di ba? 5%, 400 lang. So, yung ganun lang. Mga maliliit lang yung mga talo na yung mga kaya mo lang ipatalo, yun lang yung i-trade mo. Okay, yan si index. Ingat-ingat pa rin tayo sa pag-trade, guys. Check na natin si AB. Yung ating breakout kanina. Si AB, mapapansin nyo, halos lahat ng stock kanina, down siya. Pero, itong sa AB, gain siya kanina, tapos ang laki pa ng volume. Guys, ito. Wala akong balita dito kay AB. So, ang nagbabalita lang sa atin dito, yung chart. So, kita nyo yung volume niya, tapos malakas siya kanina. Kahit mahina yung market natin, and mahina yung mga ibang stocks. Ibig sabihin, pag ganito, may something dun sa company. Kahit hindi mo siya i-research, di ba? Mararamdaman mo siya by charting lang. Okay, yan. Tingnan natin yung plan natin kay AB. So, ang ating play dito is swing trade. Meron siya small box and big box. Breakout siya kanina dun sa small box natin. Dito sa ating swing box. Breakout level niya. 8.25, bibili tayo. After niya mag-breakout, buy tayo, 8.26. So, automatic yung ating TP area, 9.20. Ito yung level nung taas nung big box natin. Possible gain natin, 11.22. So, kanina tumama yan guys, dito sa ating possible TP.
pwede kayo dyan mag-take profit ng konti. For example, kung 20,000 kayo, take profit nyo na yung 10,000, yung 50%. And then, bumaba pa siya. From peak nya, pwede ka na mag-set ng stop dito eh. So, per percent, so, banda dito, siguro sa 9. Nung bumaba sa 9, pwede ka nang magbenta. Tinamaan yung stop mong 4%. Yung cut loss natin dito kay AB, hindi yata natin nasulat kahapon, pero tingnan na lang natin AB. So guys, hindi natin nasulat yung cut loss natin kay AB kahapon. Yung gagawin na lang natin, kuhain natin tong buy natin para makuha natin yung stop natin dito kay AB. 8.26. Tanggalin natin si bull. AB. 8.26. 4% natin dito na stop, 8.00. So, balik na sa box, guys. So, ang option nyo dito, lagyan muna natin. Stop natin dito. 8.00. So, yan yung stop natin. 8.00. Pero dito, pwede na kayong mag-sell kung babalik man siya dito sa box. Kung bumalik siya dito sa loob ng box, pwede kayong mag-sell na. Or, hintayin nyo na itong stop natin na 8.00. Volume niya kanina, above average. Natin, baka may continuation pa to bukas. Pero nag-breakout siya below 70 pa din yung RSI niya. Tingnan na din natin to. Itong TP area natin, 9.20. Kung mag-breakout siya dyan, pwede tayong bumili. Pero usually guys, hintayin nyo yung EOD kasi kung nakita nyo kanina yung market natin, di ba medyo hindi maganda. So maraming false breakout yan. Nangyayari intraday. So kung ako to, mag-break siya dito above nitong 9.20, EOD na lang ako bibili. Para sure. Yan si AB. Sana may kumita sa atin guys dito kay AB. So, doon na tayo sa ating top 5 picks para bukas. Tuesday, March 9, 2021. PHN, momentum to, si Land. PHN, tama, momentum din. Land, momentum, ICT, breakout, si DLM, tsaka si EMP. Swing trades naman sila. Check natin si PHN. Ang hirap mag-scan ngayon ng mga breakout trades, guys. Walang lumalabas. Pero meron dito mga momentum. Pero, ang suggestion ko guys, pwede kayo magpahinga sa trading kapag ganito yung galaw ni Miss Market. Kung magte-trade man kayo, small allocation lang. Okay, yan si PHN. Kanina walang movement yung price niya. So, doji lang yung candle niya. Yan na yung ating breakout level. Kung lalagyan natin ito ng box, ito yung itsura ng box niya. Breakout level natin dito, yung current price niya, 12.20. Bibili tayo after niya mag-breakout, 12.22. Hanap tayo ng TP dito kay PHN. Dito tayo guys. Okay, try natin to. Or itong tatlong candles na to. Lagi siya nauntog dyan. Sa level na yan. Okay, possible gain natin dito kay PHN. 8% and 11%. Kuhain natin itong 8%. Total dyan naman siya palagi nauuntog.
Possible gain natin dito. $11.70%. Possible TP. $13.63. Cut loss natin dito. PHN. Buy natin kay PHN. 12.22. Cut loss natin. 11.84. %4 cut loss. $11.84. Volume kanina na PHN. Yung volume niya kanina above average naman. Sa dalawang araw na. RSI niya nasa 94 na. So, mataas na yung RSI nito guys. In this kind of market ulit, kailangan huwag kayong magdadalawang isip mag-TP. Okay, yan si PHN. Next natin. Si Land. Si Land, ano siya kanina? Ceiling to kanina, si Land. Yan, 50% gain, 49.40% gain. Kagandahan naman dito kay Land, pag ganitong mga ceiling plays, check nga natin, madaming trades naman, may continuation to pag umaga. So market open, na-expect natin na malakas yung open niya, pero pag ganito ngayong market, kailangan magtitipi ka din. Magtitipi ka din kaagad. Huwag mo na hintayin yung mabuhusan ka. Or pag ganitong kalaki na yung gain niya, especially sa mga newbies, huwag nyo na i-trade. Okay? Breakout level natin dito, 1.24. Yan kung makakabili kayo dyan. Baka mag-gap up kasi bukas eh. So kung mag-gap up to, wait for yung retracement niya. Or wait ka ng dip. And then hanap ka ng structure. Yung makakagawa ka ng box. Kung mag-breakout doon yung bili mo. Dapat nakalampas na siya ng 1.24. Above 1.24 pala guys. Dapat nakalampas na siya ng 1.24 yung inyong structure kung bibili kayo. Gawa natin ng plan. Uli si Land. Buy tayo 1.24. Ito na yung possible TP natin. Itong pick ng candle na to. Check nga natin. Yan na ba yung pinakamataas niya? Ang mas mataas pa dito guys, hindi pa yan yung kanyang all-time high. Possible gain natin dito kay Land. $15%. Possible TP natin sa kanya, 1.42. Cut loss natin kay Land, bibili tayo 1.24. 1.20. $4 cut loss.
Check natin yung volume niya. Above average. RSI niya nasa 74. Pasok sa criteria natin to si land. Kaso guys, pag nag-gap up to bukas, wag habol ng habol guys ha. Dapat meron kayong plan or makakagawa kayo ng structure. For example, mag 5 minutes kayo. Kung mag-dip siya kagaya nito, hanap kayo ng entry, possible entry nyo. Ito pwede na dito, or ito pwedeng entry to. So, mukhang malakas na entry to guys. So support siya nitong mga candles na yan. Tapos nag-breakdown dyan. Tapos bumalik na siya dun. Kapag ka-breakout dun, itong candle na to, pwede kayo mag-buy. 10% pa yung pwede mong kitain dyan. Sa peak. 10%. So, hintay-hintay lang tayo guys ng mga dip. Okay, yan si land. Balik natin sa day chart. Yan yung plan natin kay land. Next natin, si ICT. Check natin si ICT. Si ICT, maganda naman to kasi mahaba-haba na yung consolidation niya. So, from November 11, 2020, mga ilan months na din. Almost 4 months na. Natin breakout level natin kay ICT. 129. Bibili tayo after niya mag-breakout. Kung 129. So, by 10. 129.10. So, blue chip to guys. 129.10. Check tayo ng possible TP natin kay ICT. Kuhain natin yung pick ng candle na to. Possible gain. Malit lang guys, 5%. Check nyo na lang yung appetite nyo sa gain kung okay na yan. Possible TP natin. $136.30. Cut loss natin kay ICT. Bibili tayo 129.9. 129.10 pala. Cut loss natin dyan, 125.10. % cut loss. Volume niya kanina, below average. RSI niya nasa 57. So, ito guys. Balik ulit tayo sa mga RSI 50 plus. Nagbabaan ulit mga RSI ng mga stocks natin. Okay, yan si ICT. Next natin, si DELM. So, swing trade naman tayo dito kay DELM. Nag-breakout siya dati, kaso nga lang hindi nagtagal, nag-breakdown na. Gawa natin siya ng bagong plan. So, big box tayo, swing trade. Meron tayong big box. Then, meron tayong swing box. Actually, pwede natin kuhain to, or dito na lang ulit. Kung may magandang swing area dito. So, week to week, guys.
Mukhang malakas tong resistance dito. 8.90. Week to week. Small box natin. Possible buy area natin dito. Breakout level 8.90, bibili tayo 8.91 after niya mag-breakout. Possible TP natin, pwede natin kuha ito 9.50 or itong taas ng big box. Check muna natin itong 9.50. 6%. And itong taas ng big box, 12%. Ito na yung kuhain natin, taas ng big box. Take note na lang na mayroong resistance dito, 9.50 and 9.40. And then dito din. So ito yung problema sa swing, madaming resistance. Pero okay lang yan. Basta aware kayo kung saan yung mga resistance. Possible TP natin. $10.00. Cut loss natin dito, 8.90 yung bili natin. 8.91 pala. 8.91. So, ang cut loss natin dito kay ICT, 8.63. % cut loss. Volume ni si Del M pala to guys, sorry. Baguhin natin pangalan, Del M. Volume kanina ni Del M, above average, RSI niya nasa 54. So small allocation lang tayo kung magbe-breakout siya dito. So pwede nyo gawing plan ito. Pag nag-breakout dito, pwede kayo maglagay ng 50% allocation. Kung mag-breakout ulit dito, 50% allocation. Tapos dito, kung maabot niya itong 10.00, ang option nyo dito, pwede kayo mag-sell ng 50%. And yung 50%, pwede nyo nang iiwan para kung tataas man itong Del M, meron pa kayong position. Okay? And si Del M. Next natin, and last, si EMP. EMP. So, itong si EMP, swing trade siya. Hindi natin siya magagawa ng box, pero ito yung kanyang possible breakout level. Paano kung nakita itong possible breakout level natin dito? Kasi ito yung support nitong tatlong candle na to. And then nag-breakout siya dyan. So ito na yung nag-resistance. So ito, resistance na din siya dito sa dulo. Gagawa na lang natin siya ng big box. Yung big box niya. Breakout level natin 10.30, bibili tayo after niya mag-breakout. 10.32. Possible TP, automatic yung ating resistance dun sa big box. Possible TP. $9.94.
Possible gain natin dito kay EMP. %. Check nyo na lang yung appetite nyo kung okay na yan, 5% na yan. And yung ating cut loss, bibili tayo ng 10.32. $10.00. % cut loss natin kay EMP. Volume niya kanina, above average. RSI niya nasa 52. So, yung plan natin kay EMP. And yan na din yung ating top 5 picks para bukas, Tuesday, March 9. So guys, ingat sa pagtitrade. Kung magtitrade kayo, small allocation. Kasi hindi maganda yung ginagalaw ni Miss Market. Hindi natin alam hanggang saan siya bababa. Pag ganyan ang nangyayari kay Miss Market, sumasabay yung mga stocks. Okay, yan yung ating top 5 picks. Tapos, meron tayong nakitang magandang question kanina kay Dalak Coach. Boss, when you say small allocation lang, you mean it still follows the 8K rule, correct? Or you mean like 5K or so lang ang ilalagay namin? Salamat. So, follow pa din tayo ng 8K rule. Check natin si Del M. Pag ganito guys, kung small allocation yung sinasabi ko, usually dapat above 8K siya. So ang ginagawa ko dito, or ang suggestion ko, minimum alok. Hindi ko naman sinasabing ito dapat yung minimum allocation natin, pero ito yung pinaka minimum dapat na allocation. Na suggestion ko lang guys kung kaya lang 8,000, okay lang din yun. Pero ito yung nakikita, pwede tayong madaming magawa. So minimum allocation 20,000. So bakit 20,000? Kasi kunyari maglalagay ka dito ng 10,000 after niya mag-breakout dito sa box. So 10,000, di ba guys? Kung na-stop ka man dito, kunyari, na-stop ka ng 4%, ang talo mo lang is 400. Kung hindi ako nagkakamali. Ang matitira sa'yo, 9,600 pad. Pwede ka pa ulit mag-trade. Kasi kung saktong 8,000 lang ilalagay mo dyan, na-stop ka, so wala ng 8,000 yung susunod mong trade, diba guys? So, ganun yung iniisip ko dito sa ating 20,000 na allocation per trade. And then, ba 20,000? Kasi ito, kunyari mag-breakout ka dito sa small box, lagay ka 10,000, and then nag-breakout siya uli dito sa line na to, 950, pwede ka uling maglagay na uli ng 10,000. So, 20,000 na yung nakalagay sa'yo, plus yung mga gains mo dito. Yung gains na nangyari dito sa pagtaas itong stock na to. And then, pag naabot niya itong 10, pwede kang take profit ng kalahati. So, 10,000 plus yung gain mo, di ba? 10,000 plus yung gain ng 10,000 na yun. So, yun yung logic dito sa 20,000 na minimum allocation. Pero kung 8,000 lang, problema kasi sa 8,000 guys, ang mangyayari, pagka breakout dito, bumili ka 8,000, ang problema mo pagka na-stop ka dito sa 8.63. So, wala na 8,000 yung pera mo. Paano na yung 8K rule natin? So, naglalagay ako ng konting allowance. Yan yung ating sagot dun sa question ni
Sir Luck Coach. Tapos meron tayong bounce play. Usually naghihintay ako ng 3 candles, 3 red candles. Tapos mag-plot ka ng possible supports. And buy and sell on strength. Buy, sell on strength. Paano natin gagawin yan? Tingin tayo ng chart. Tingnan natin all stocks. Tingnan natin yung mga change. Lalaki mga change. Dabin kasi hindi pa eh. Si Dabin ang play dito guys. Double bottom. Ito isang bottom niya. Titignan na lang natin kung ano mangyayari pagka nag bottom uli siya dyan. So, malapit na yan. Baka bukas. Ayan. So, papasok yung 3 candles rule natin dito. Pero, explain natin mamaya yung 3 candles rule. Paano kayo papasok. Sa plot nyo lang yung mga possible support. Ito. Natin mga possible support dito. Yan. And dito. Yan yung mga babantayan natin. Tapos dito kay pwede ka din mag-plot ng ng Fibonacci. Ito, malapit siya dito. And then guys, naghahanap ako ng mga confluence. For example, ito, ang confluence niya dito. Itong fib na to. So yan ang aabangan ko. Itong guhit na to, 3.13, saka itong 2.86. Yan yung critical area na aabangan ko. Ito yung isang example kay Dabin. 3 candle rule or 3 red candle kailangan natin. So, dalawa siya, baka bukas tatlo na to. Kung maliit yung pangatlong candle niya, mas maganda. And mas maliit yung volume. Ang abang rule natin, 3 candle rule, tapos yung support, no? Tapos buy, sell on strength. Anong ibig sabihin ko doon? Hindi tayo bibili pag pababa pa siya. Kahit tumama siya dito sa area of interest natin, wala akong makikitang strength niya, hindi ako bibili. Kasi baka lumusot lang siya dyan, di ba? Paano tayong bibili? On strength, punta ka sa 5-minute chart. Kailangan makagawa siya na structure and ma-break niya yung structure na yon. For example, ito. Sample lang to guys ha. Hindi ko pa masyadong na-analyze. Gawa kang box. Ito yung breakout level natin. Itong taas nitong dalawang candle na to. Breakout level natin 3.98. So gagawin na lang natin siyang 4. Kasi magkalapit na yan eh. Yung resistance na yan, tsaka itong resistance na to. Itong whole number kasi resistance din siya. Or pwede siya mag-act ng support. Pero dito sa situation na to, pwede siyang mag-act na resistance. Ilang percent na lang yan. So madami pa. 11%. So hindi siya applicable kasi malayo. Baka mabuhusan ka lang dyan. Hanap ka ng mas maliit. Ito na yung box mo. So ito, nag-resistance pa din naman siya dito. And yan na yung breakout level. So 3 candle yung nagre-react sa price na yan. Dito sa 5-minute chart. Tapos ang gagawin natin, ito na yung sell mo. Sell on strength ka guys. Pag tumama dito, sell ka na ng 50%. Huwag mo nang pangaraping magtaas siya ng magtaas. Kailangan mo mag-take profit. Pag ganitong kind of market tayo, hindi tayo naghahawak na matagal. So, kailangan buy on strength, breakout sa structure, tapos sell on strength.
Pag tinamaan yung TP area mo, or pag pataas siya, hanap ka pa dito ng pwede mong TP. Ito pwede siya dito. Kaso dalawang candles lang to. Ito kasi madami. So ilang candles yan. Kaya medyo gusto ko tong resistance dito. So ilang percent yung gain pwede mong i-gain dyan. Dito 5%. Guys, pag ganito yung market, kahit 5%, patusin nyo na. 50%, ganun. Pero dapat may plan din kayo. So ito pala maganda din. Maganda din tong resistance na to. Dalawa yung nag-support, tapos isang resistance dito. Pwede din yan. Sabihin natin, pag tinamaan dyan, pag tumama pa lang, pwede ka na mag-sell. So strength, hindi yung pabalik. Pag ganyan, pataas yung sell mo. Kung pabalik yung sell mo, medyo mahirap to. Kasi baka bumalik ka dito sa ilalim. Lalo na pag wala ka pang skill sa pag-sell ng pababa yung mga price. Mas maganda pataas yung sell mo. Huwag ka na magdalawang isip, huwag ka nang maging greedy na tataas pa siya ng tataas. Pwede ka nang mag-sell dito or dito sa 4.00 kung dumire-diretso siya ng mabilis. Pero once na nag-post yung under niya, consolidate, mag-isip-isip ka na magbenta. Okay? Yan si Da Vinci. Check pa tayo ng iba. Sana guys, may natututunan kayo dito. Bounce play. Try natin si Bull. Si Bull 3 candles na. Kanina nag-bounce na siya dito sa kanyang MA50. So yung MA, pwede din siya mag-act as support or resistance. Dito parang nag-support na siya dito. Pero tingnan pa din natin. Hanap pa tayo ng ibang pwede niya support. Ito 1.35. Dito pwede din. May gap dito. So try natin to. So may gap dyan. And ito medyo madaming tinamaan na candle. Dalawa dito. Tapos isa dito. Yan yung kuhain natin. And kung gusto nyo ng confluence, so ito, ang confluence nyo, tumama siya dito sa MA50 nya. So dito nyo abangan bukas. Between dito sa dalawang linya na to. 2.03, 2.12. Pwede tayo mag-abang dyan. Pero, hindi tayo bibili pag pababa pa din yung price niya. Kailangan maggawa siya ng structure dyan. And then, ma-break niya yung structure. Eh, yun yung buy on strength natin. Then, pwede pa kayong gumawa uli ng confluence. Itong Fibonacci natin. So, ayan. Tumama din siya doon. 2.00. Pwedeng yan yung area mo na pantayan. Pag lumampas pa siya dyan, guys, pag may cut loss kayong sinet, i-cut loss nyo na kaagad ha. Kunyari, ito naman yung cut loss nyo na 4%. Cut loss na kaagad, wala nang isip-isip. Kasi, hindi natin alam kung saan pupulutin itong mga bumababang stocks. So, kung bumaba pa siya dito sa area na to, ito sa area of interest mo, meron ka pang 1.54 and itong 1.35. Kasi ito yung MA100 niya, baka mag-support yan sa MA100 and dito sa 35. And itong confluence niya na 1.41. So ito yung area of interest natin. So ganun ulit. Buy on strength, 5-minute chart. Gawa ka na structure. For example, dito, pwede kang gumawa ng structure dito. Yan, pwede yan. Or hintayin mo tong area dito kasi tatlo yung tinamaan niya yata ang candle dito. Pwedeng yan. So,
38 ang iyong breakout level. Ilang percent na lang yan. So, ayan. Pag nag-breakout sa 2.38, dun tayo bibili. So, buy on strength tayo. And then, pag ganito guys, set na din kayo ng cut loss kaagad Kung wala man kayong access dun sa trade plan calculator natin, during this time, kasi medyo mabilis to, or medyo volatile, gawa na lang kayong plan. Kunyari, nag-breakout dito, pag bumalik sa box, pwede na kayo magbenta. Or kung may mabibreak siyang support, kung maghanap ka dyan na ni-expect mong magsusupport, kunyari itong ilalim na to, ni-expect mo siya mag-support, kaso nga lang bumaba dyan yung price nung stock, pwede na kayo mag-sell. Okay, ayan, buy on strength, hanap kayo ng breakout level nyo, and then sell on strength din. Balik tayo sa day chart. Hanap naman kayo ng possible resistance dito. Pura lang tayo ng konti. Ito, pwede nyo nang gawing possible resistance yung 2. Yari, nakabili ka sa 1.54. Ilang percent na din yan? So, 29%. So, medyo ano to? Medyo malaki. Hanap ka pa na isa na pwede niyang gawing resistance. So, dito. Tingnan natin to. Tinamaan niya yung candle dito. Support to ng candle na to. Tapos ito, peak siya niyan. Tingnan natin ilang percent yan. 10%. Ito, mas ano to, mas applicable. So, yung kanina, yung sinasabi kong 20,000, di ba, na minimum ano natin, pwede nyo gawing strategy dito yon. Kunyari, bumili ka dito ng 20,000 dun sa kanina, dun sa 5-minute chart natin sa breakout, and then umabot siya dito, pwede ka mag-sell half. So, may natitira ka pang 10,000. Tingnan mo lang kung aabot dyan sa 2.00, or kung magkakaroon siya ng, makakita ka ng konting weakness, kunyari nag-consolidate siya ng konti yung price, huwag ka na magdalawang isip, mag-sell ka na. Sayang din yung profit. Pag ganito yung galaw ni mass market, at always ready tayo mag-sell. Walang pagsisisi kasi mahirap ngayon. Baka maperahan ka. Pera na nawala pa. Okay? So ayan, sana may napulot kayo sa bounce play. Next tayo, quote na. Cutting a losing trade quickly clears your head and restores your objectivity. Yan. Kailangan talaga mag-cut tayo ng loss. Kasi nakaka-affect sa psychology natin to. Pag umabot ng 20% yung loss natin, 10%, nakaka-affect sa psychology natin to. Iniisip natin, hintayin natin magbalik uli yung price. Kahit na konting bawi, di ba? At least, kunyari, yung 4% natin na hit, nag-cut ka na doon, okay na yon. Kasi kung bumaba pa yung price niya, hindi ka nagsisi, di ba? Naging genius. Kaso nga lang, pag tumaas pa siya dyan, sana wag na kayo magsisi kasi sinusunod nyo lang yung plan nyo and yung risk management strategy nyo. Okay? Yan na lang guys, kasi medyo mahaba na tong video natin. Salamat sa panonood. Please subscribe to our channel, like and comment. Pakipindot na din yung bell sa ilalim para ma-notify kayo pag may bago akong video na inilabas. Supportahan po natin ang ating channel. Good luck sa atin bukas and God bless.